Hi, everyone. Good morning, good afternoon, and good evening around the world. This is your host. I am Warai. I am the host of this YouTube channel, Warai of W Talk Show. I'd like to give thanks to everyone watching my video, watching my simple reactions. Thank you very much for the love and support. Guys, merong bago ngayon na kumakalat sa social media. Ito po yung pahayag ng Tony family or Tony group of company dito sa kanyang Tony Talks. Now, pansamantala nilang remove yung original interview niya kay Carlos Yulo at kay Chloe. At kanina, siguro 1 hour ang nakalipas, na-re-upload nila. So, habang ginagawa ko itong video, ang oras dito ay alas 5 ng hapon, actually 5:27. At basahin natin yung statement ng Tony Talks Company. So, o Tony Talks family. Eto na. Hi, Tony Talks. We wanted to update you on the episode featuring Carlos Yulo and Chloe San Jose. We've encountered some technical issues, but we are working to resolve them. We know how much you've been looking forward to this conversation and truly appreciate your patience and understanding as our team addresses the matter. Thank you for your continued support. Warmly, Tony Talks. So, ang pagkakaiba nito guys is ang pagkakaiba ng original video kaysa sa re-upload video. Parang meron lang konting kinat dahil doon sa ang sabi ng mga ibang kumakalat is nag-apila ang Olympics 2024 ng CPR o copyrighted. So, parang yun yung konting na-remove doon. Yung may mga siguro flinash ang Tony Talks company na mga galing sa Olympics mismo na video or photos na hindi sila pinayagan dahil copyright. Yun yung parang natanggal doon. Kasi hindi ko naman kasi napanood ng buo yung original video kasi nga nag-forward lang ako. Pero parang yun, may mga nakita ako na mga slide galing sa Olympics na in-explain ni Carlos Yulo yung siguro yung mga pangyayari on that time na nagko-compete siya. Siguro yun ang claim ng Olympics Association. So, ganun pa man guys, ang ano dito, ang punto ng aking pagbibigay reaction is mas nakasama talaga itong re-upload video ni Miss Tony Talks para sa dalawa. Kasi kung matatandaan natin, yung kanyang interview ay wala pang nag-leak na audio na kumakalat sa social media. Tapos biglang ni-re-upload ulit itong video o interview ni Miss Tony Talks sa dalawa. Mas marami ang naging bashers dyan sa comment section. Kasi if you remember nung una, kung isa kayo sa mga nag-stalk, kokonti lang yung basher. Kung meron man parang 50-50. Merong sumisimpatiya kay Carlos at Chloe na ano daw sila, yung mabait daw, soft-spoken daw si Carlos. Mas marami ang ano noon makikita mong positibo yung kinakampihan yung dalawa. Pero ngayon, mas lalo tuloy dumami yung basher dyan. Bakit daw? Basta ito, ilagay natin dito para sinadya kong i-screen record para maano ninyo, mapanood ninyo o mabasa ninyo yung mga bashing. Actually, this is only few comment kasi nung ako na dumaan siya sa wall na re-uploaded ulit, 3 minutes lang yung nakalipas. So nasa 400 plus na yung comment at nasa 27,000 na yung nanood agad. Pero kung makikita mo, dumami talaga yung nagalit. Dahil nga doon sa nag-leak na audio ni Carlos. Kaya hanggat hindi talaga ito sila magpapahinga sa social media, halimbawa
yung guesting nila kapag tuloy-tuloy ito sa iba't ibang platform, lalo silang uusigin ng mga netizen o lalo silang susugurin ng mga netizen dahil nga doon sa audio na nag-leak na hindi pa kino-confirm ngayon ng kabilaang panig kung kanino galing. Pero para sa akin, siguro galing yan kay Chloe. Maaaring nag-record ang kanilang panig habang nagsasagutan tong mag-ina, at maaaring nag-share sila sa kanilang mga kaibigan. Isinishare nila itong audio na ganito kasama yung nanay ni Carlos hanggang meron tuloy nag-leak. Kasi kung iisipin natin kung galing ito sa magulang ni Carlos, do you think gagawin ito ng mga magulang ni Carlos na i-leak at i-record yung kanilang pag-aaway? Siguro naman hindi. Kaya maaaring dito ito sa kanila dahil mapusok sila eh. So maaaring sila yung nag-record para mapatunayan nila na ang nanay nila ang may mali, at nag-share sila sa kanilang mga pinagkakatiwalaang tao o mga friend o mga people around them hanggang sa may nag-leak dahil siguro naiinis na rin dito sa dalawang ito. So ngayon, mayroong nagsasuggest na sana hindi na lang din daw in-upload, na re-upload kasi nga hindi nakabuti yung yung interview na yon. Para bang may effect yung interview na yon kasi ang nasasakdal dito yung magulang ni Carlos, lalo na yung tanong ni Miss Tony na kamusta naman kayo sa relasyon ninyo, kamusta yung parang yung mga issue, ayun. Tapos di ba si Chloe ang sumagot, at pakinggan natin muli. Ikaw, Chloe, nasasaktan ka for Carlos? Siyempre nasasaktan po ako kasi it happened to me na. So I know how it feels like na your own blood is like parang putting you down, na hindi naniniwala sa'yo, ganyan-ganyan na, yeah, family first. Pero family first should be the first ones also na sinusuportahan ka, pinoprotektahan ka. So why is it the opposite? Sila yung nangunang mag-down sa'yo, sila yung una na hindi naniwala sa'yo. So why is that? So parang sa akin po, doesn't make sense, or hindi po nagtutugma yung family first dapat. So family first should be the first ones to love you and support you unconditionally po. Parang ang naging personality ni Carlos, palaban ka when it comes to sports and as an athlete. Yeah. Pero parang in real life, siya ang mas palaban talaga for you. Yes po. Kasi parang ikaw mahihain ka talaga, tahimik ka. Pero sa gymnast, doon ang all out ka talaga. Family ni Carlos ang pinapatungkulan dito ni Chloe dahil parang feeling niya hindi naniniwala yung magulang ni Carlos, at sila ang unang nagda-down kung kailan blood o kadugo, sila pa yung nagda-down kay Carlos, so hindi naniniwala sa kakayanan ni Carlos. Itong statement na to ni Chloe, malaki na naman nito ang impact doon sa kabila kasi lumalabas dito na may bias. Kumbaga, lumalabas dito na masama ang magulang ni Carlos. Dahil sino ba ang pinapatungkulan nito ni Chloe kundi yung magulang ni Carlos? Nakakatakot kapag reserve ang isang lalaki. Pag reserve, grabe magalit kapag na-trigger sila magalit. Grabe. Kasi may kaibigan na ako sa YouTube na naging kaibigan ko siya ng 8 months. Halos parang magkapatid kami. Reserve din siya. Ganon din ang kanyang characteristic, reserve. Pero pag nagalit, parang walang pinapakinggan. Ganon si Carlos. Ganon yung nakikita ko. At eto sa ngayon, medyo strong pa ang kanilang relationship ni Chloe. Sweet pa. Pero darating ang panahon yan once na may konti lang silang makita na mga gap sa isa't isa o meron silang hindi meron darating sa buhay nila o pagsubok na ito pagsubok na ito sa kanila pero hindi pa kasi sila mag-asawa, pero once na mag-asawa na ang mga yan, naku po, mas marami silang pagsubok na haharapin. Tingnan natin kung sino magsastay sa kanilang dalawa kasi ngayon lang yan, very sweet pa, feeling nila hindi mapapaghiwalay, feeling nila inseparable pa sila.
Pero kasi darating ang panahon na kukupas yan. Kahit gaano kagaling ng bawat isa mag-handle ng relationship, lalo pa sa kanila na meron silang mga bad experience sa isa't isa, sa magulang nila. Ang hirap bumuo ng pamilya mo kung merong may mga wall. Mahirap yon kasi connected pa rin talaga sila eh. Hindi mo kasi talaga maaalis eh kasi yun pa rin ang original na pinanggalingan nila. May pera lang sila ngayon. Ito lang yung pagkakaiba ng mga broken home sa may pera at wala. Yung naglayas ka sa pamilya na wala kang pera, ang bagsak mo is when you realize, you go back kasi wala kang mapuntahan. Etong dalawa na to, ang pagkakaiba nila ng kanilang paglayas, may pera kasi sila. Matapang nilang kinakalimutan ang kanilang mga magulang kasi may pera sila, mabubuhay sila without the support of the parents. Pero what about kung maubos na yung pera ninyo? Do you think mag-stay pa ang isa't isa? Yan kasing pera nauubos yan kasi bata pa sila eh, marami pa silang mga pagkakagastusan. Marami pa silang, lalo na pag hindi wise spending. Naku po, darating ang panahon na magsasabog yung dalawa. Si Chloe, makikita mo yung personalidad niya, siya eh, palaban siya eh. Kumbaga, kaya niya talaga mag-independent. Nahubog siya doon sa pagiging independent. What about Carlos? Na ngayon lang humiwalay sa magulang. Mas, di ba, nagka-depression siya, siguro yung depression na inaano niya, na nakatulong din si Chloe sa mental health issue niya, doon din niya naggaling sa sinasabi niya ni Carlos na halos hindi siya makatulog dahil hindi si Chloe nagparamdam. Nag-move out siya sa family at hindi nagparamdam nung naglilipat si Chloe ng gamit. Di ba? Sinabi niya ni Carlos sa Tony Talks na hindi siya nakatulog, na ano talaga siya, na stress. So, isa yan sa mga depression na kanyang napagdaanan, tapos sabay pa sa training. Alam nga naman, ma-depress siya sa magulang niya. Hindi yon. The real story talaga niyan, na-depress siya na hindi siya kinokontak ni Chloe, tapos pinagsasabay-sabay ang training. Doon yon. Pero nung nakontak na ulit niya si Chloe ang kanyang pinagmamalaki na nakatulong sa kanyang mental health. Well, let's see kung hanggang kailan ito magmamatigas ng dalawa. Pero, ayun, iba't iba yung opinion ng mga tao kung bakit na-remove o ni-remove pansamantala ni Tony Talks family ang original interview at eto na re-upload pero parang tinanggal yung mga sa Olympics slide. Higit pa rin sa lahat talaga ang magulang kaysa sa pera, kaysa sa yaman, kaysa sa ano pa man. Kasi nakakatakot balikan yung mga statement ni Carlos, yung puro siya Lord, Lord, Lord. 'Di ba? Ang sabi pa niya diyan is mas pinalapit siya sa Lord noong nakilala niya si Chloe. Ibig bang sabihin nung nandun siya sa family niya, wala siyang Lord, hindi niya kilala si Lord? Ganun kasama ang pinanggalingan niya. It always go back to where he came from. Lahat kasi nang sasabihin ni Carlos sa interview, babalik at babalik doon sa pinanggalingan niyang pamilya. Kaya itong mga interview nila, lalong nauungkat kung sino at ano ba talaga ang klase ng pamilyang meron si Carlos. Para sa akin, opinion ko, iwas-iwasan muna nila mag-expose sa social media. Iwas-iwasan muna yung mga interviews kasi lalo silang sinusundan o lalong naglalabasan ang mga resibo kung anong klaseng tao si Carlos at si Chloe. Ito lang ay suggestion kung gusto lang nila talaga ng inner peace. Pero kasi inner peace na yung totoong inner peace, makikita mo lang yan o mararamdaman kapag talagang binalikan mo yung taong mga nasaktan mo. Hanggat hindi mo binabalikan yung mga taong sinaktan mo, walang inner peace na mararamdaman sa mga puso nyo. Hoping pa rin na magbago pa rin ang mga isip nyo,
before it's too late. Kasi may balak pa naman kayo bumuo ng anak. So I hope bago ninyo iyan balakin na maging tatay at nanay in the future, maging mom and dad, try to check your family if they're still okay. If they're still okay when it comes to emotions, when it comes to health. Kasi malay mo, yung mga online selling na nakikita natin sa social media ay paraan lang yan para maibsan ang kanilang stress. Nang isa nilang anak ay hindi na nayayakap. Pero after that, after the camera, balik ulit sila sa crying, balik ulit sila sa heartaches. Yun yung dapat ni Carlos iniisip. Una-unahan ang buhay, kaya before it's too late, they have to go home and embrace their parents and show to them the real feeling na nagkapatawaran na. Yun lamang po, maraming salamat sa inyo, and sana ay sa susunod nating magiging video ay magandang balita na, yung nagkabati-bati na, nagkausap na at nagbonding na ng bonggang-bongga, yung nag-heal na sila at nag-i-start na mag-move on. Ayan. So maraming salamat muli at sana ay antabayanan nyo ang ating mga next video. Bye for now.